Yo, what's up? Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon, pag-usapan naman po natin itong reaksyon ni Banat Bay dito sa nakaraang debate nila ni Fiscal EJ, di ba? Kasi nabigyan natin ng reaksyon yung kay Melo Yap. Ngayon, bigyan naman natin ng itong yung kay Banat Bay yung reaksyon niya dito sa post-debate ni Fiscal EJ tsaka ni Torne Libayan. Kasi doon yung kay Melo Yap, more on talagang makikita mo tuwan-tuwa si Melo Yap dun sa nangyaring panalo ni Fiscal EJ dun sa debate. Ngayon dito naman kay Banat Bay, tingnan natin kung paano naman niya i-handle yung ah, nangyaring debate. So ito, panoorin po natin para mas maganda. Panoorin natin ha. 2006 to 2010, prosecutor 2010 hanggang sa kasalukuyan. Walang Ayan, binibigyan ng intro. Ito yung intro kay Fiscal EJ. Unahin natin, ulitin natin. Pasok. Ang ating unang debater, isang professional o public attorney 2004 to 2006, RTC branch clerk of court 2006 to 2010, prosecutor 2010 hanggang sa kasalukuyan. Walang ibang mga kasama kung hindi si Fiscal Erwin James Badayos Fabregas. Good afternoon, sir. Good afternoon po. po. From Ormoc City. From Ormoc City. Thank you, From sir. Ormoc Thank you, City, sir. yes po. Thank you very much. Mga kasama, ang Biro niya, intro pa lang kay Fiscal EJ, yung kumbaga achievement niya. 'Di ba? Public Attorney's Office. Tapos napunta siya sa Clerk of Court. Basta umangat yung position niya, 'di ba? From Public Attorney's Office. So, nagkaroon ng yung improvement niya talagang malaki. Tapos matagal na siya sa pagiging lawyer niya. So medyo yung experience ba niya medyo ano na hinog na hinog. Kumbaga talagang well experienced na. So ito naman yung kay Attorney Libayan, pakinggan niyo yung intro. Kumbaga sa boxing ito yung parang pero kung titingnan mo 'di ba sa boxing ang nauuna challenger, 'di ba? At ang pinakahuli, sila yung pinaka parang champion, yung hinamon. Although dito, hindi natin kasi alam kung ang naghamon ba o si Fiscal EJ o si Attorney ba. Pero alam ko ang naghamon si Fiscal EJ. Pero kung titingnan mo, di ba dapat kung sino yung mas matagal, o sige, sabihin na lang natin ganun. Sige, si Fiscal EJ na yung naghamon kaya siguro siya nauna. Pero pakinggan nyo yung intro dito kay Attorney Libayan. ating susunod na kalahok naman, he is no illustrious background. He was born to parents who were fueled primarily by love and hard work in raising him with his three siblings. Dali, They were magtatahi a lang ako, normal, mahaba-haba struggling yan Filipino family. Attorney Libayan was public schooled from elementary to college. He earned a bachelor's degree in environmental science from Benguet State University and a law degree from University of Baguio, a newcomer in legal education at that time. Attorney Libayan believes that justice should be affordable to everyone. Thus, BatasNatin.com was born. BatasNatin.com became the first, most comprehensive and interactive online resource in the Philippines. He personally offers free legal advice in his firm's forums and give pro bono services, especially to laborers. The true testimony of Attorney Libayan's success are not the awards he received or the schools he attended. None of those are more prestigious than those of the testimony of the people he worked with, the clients he served, and his continuing pursuit to keep noble to the profession he chose. Mga kasama, Narinig nyo? Kumbaga sa sa title more on inangat lang yung sarili ni Attorney Libayan yung sarili niya. Wala kang malang narinig, nakita o sinabi na kung ano yung mga na-achieve niya. Oo, andun yung graduate siya ng public school. Pero ang ibig ko ba sabihin, kung ano ba yung katulad ni Fiscal EJ, di ba? Public Attorney's Office, tapos naging prosecutor siya,
'di ba? Umangat yung position niya. So makikita mo yung background. Hindi yung background ng kung ano yung simula nung pagkabata siya, yung pagbablog niya, yung 'di ba? Ang layo ng difference nung pagpapakilala sa dalawa. So saan ka sa dalawa? 'Di ba? Intro pa lang medyo malakas na yung dating kay Fiscal EJ. Tama, walang iba kundi si Attorney Ronnie Randolph B. Libayan. Magandang araw po sa inyong lahat. Parang kinopya ho yata yun sa website ko. Nakakaya. Fiscal EJ, kumusta po kayo? Yung mga host po natin, kumusta? And to the adjudicators, I am humbled po. Magpapaliwanag lang po ako. Kaya medyo mahaba yung kay Atty. Libayan, yan yung ibinigay sa atin. Kay Fiscal EJ, yan din lang yung binigay sa atin. Simula pa lang. May pagkasinungaling na. Siguro ibig sabihin lang dito yung sinasabing yung kay Atty. Libayan. Kumbaga parang sa kanya, kinopya niya lang yung intro niya dun sa kanyang biography sa YouTube. 'Di ba? Tapos parang idinideny pa ni Atty. Libayan na parang kinopya nyo lang. So parang inaccuse niya lang itong dalawa na kinopya lang yung ano niya, yung intro niya dun sa YouTube account niya or kusang social media yon. So sabi ni Banat napakasinungaling daw kasi ikaw nagbigay nun eh. Sabi nga nung dalawa, ikaw nagbigay nun eh. Binasa lang nila. Sinabi niya, mukhang kinopyahan nyo ata. Napakahaba po niyan. Sandali, yan yung binigay eh. Yan yung binigay sa akin eh. Nagtaka pa siya kunwari, mukhang kinopya nyo po ata. Hindi, yan yung binigay eh. Binigay nyo sa akin yan eh. Kaya babasahin namin yan. Boy, doon pa lang nagsisinungaling na ata itong mama na to ah. At saka, Doon pa lang dinadali na si ni Banat Bay, di ba? Kasi medyo metikuloso tong si Banat Bay sa mga ganyan. Yung alam parang masyado siyang tag dito taga inoobserbahan niya bawat mga bitaw. So dito medyo napansin nga ni Banat Bay na ikaw nagbigay eh. So parang diyan pa nagsisinungaling ka na kagad, di ba? Kabambi, hindi. Ako nga, tinatanong ko nga, kanino kaya nanggaling at sino nagbigay niyan? Abay, sino pa ba? Ala naman ang magbigay niya si Fiscal EJ. O, ito yung reference niya sa akin, oh. Di ba? Walang iba ko, hindi siya. Sino ba? Kunwari, kasi ginaganyan yan eh. Tatanong, kunwari, pag sa Mocha Girls, i-introduce sa Mocha Girls sa mga event. Tatanungin ako eh, paano ba namin introduce ang Mocha Girls? Meron na kagad akong nasa nasa aking notes ko ano yung laging sasabihin pag i-introduction ng Mocha Girls. Hindi mahaba, mga 2 sentence to 3 sentence lang ang sentences. ang ano. Sa bagay, kasi parang nga naman parang nag-a-apply ka sa trabaho, 'di ba? Iano mo na kagad yung sarili mo, ibebenta mo na kagad kung gaano yung yung advantage mo. 'Di ba? Yung kay Fiscal EJ talagang sinabi niya, abogado, public attorney's office, tapos naging prosecutor, naging ganyan. Kung ilang taon na siya nasa serbisyo. 'Di ba? Doon pa lang medyo makikita mo, medyo dehado rito si Atty. Libayan. No, ang binibigay ko kasi ang pangit naman nun. Mocha Girl, si Chloe ay ganito, si Jade ay ganito, si ganito. Inubos mo na yung debate eh. Intro pa lang. Tapos sasabihin, ba't yung sinabi yan? Sir, binigay niyo sa akin yan eh. Di ba parang tanga lang? Nga naman, Unang sinasabi ko sa inyong wag na wag niyong gagawin sa buhay niyo. Ha? Ano ho yun? Wag niyong iaangat ang sarili niyong bangko. Correct. Mas okay na yung sila yung mag-angat sa'yo. Ibigay mo lang kung ano yung nararapat. 'Di ba? Kung ano yung achievement mo, yun lang. Ngayon, kung meron ka pang ibang achievement, hayaan mo silang magbigay. Kasi doon ulit ang haba-haba ng introduction niya. Pero, 'di ba, parang inangat niya lang yung sarili niya ng todo. Hindi kaya kay Fiscal EJ. 'Di ba? Kung ano yung achievement niya talaga, yun lang. Hindi niya na kumbaga kung ano yung mga narating niya, 'di ba? From pagiging abogado niya. So yun lang, wala nang dagdag bawas
O ibig sabihin wala nang yung pati educational background, kung ano yung pagkabata niya. Walang ganon, di ba? Ak na wete, gusto mo purihin ka. Sino mo yung sinabi sa kanya, oh, the vlogger, the first vlogger, ganyan. Hayaan mo iba magsabi. Sabihin mo lang siguro, ito ka, dito ka nag-aral, at ito ang yung advocacy. O ito, sabihin mo, yun lang. Hindi sasabihin mo pa, siyang vlogger na nagtuturo ng... Gago lang yun, no? Di ba? Ikaw, Boss Dada, gusto mo papakilala kita kung nga rin sa kaibigan ko. Sasabihin mo ba, ako si Boss Dada na may bicep na ganito kalaki, tapos merong siya na ganito kalaki. Di ba? Pwede yung bang gaganunin yung pupurihin mo yung sarili mo? Para kang tanga nun, di ba? Wag na wag niyong gagawin yan. Oh, kumbaga parang parang ganito lang. O ako si ganito. Graduate po ako ng ganito. Sa ano ako nagtatrabaho ngayon? Ganun lang, hindi yung ano ako, manager ako ng ganito. Hawak ko ganito. 'Di ba? Ako yung parang sabi nga ni Bay, huwag mo nang iangat yung sarili mo. Hayaan mo na sila. Sabihin mo lang kung ano yung dapat lang sabihin kasi debate naman pupuntahan mo diyan eh. Hindi, totoo. Ako, sinasabi ko na sa inyo, hindi magandang gawin yan yung pag-i-introduce ka, kunwari mag-i-speech ka, tapos kung ano-ano pang sasabihin para lang masabing matalino ka. Alam mo kung anong tawag dyan? Insecure Anong na tao. tawag? Correct. Correct doon si Banat Bay. Nakakuha niya. Tumbok na tumbok. Walang biro. Kasi, sabi nga nila, kung ikaw ay secure sa sarili mo, kung sino ka, hindi mo na kailangan ipagyabang kung ano ka. Yan ang lagi niyong tatandaan. Hindi mo kailangang, alam mo yung magyabang na, hindi, alam mo ba na kaibigan ko si ganito? Alam mo, kaibigan ko si... Hindi mo kailangan yan. Kung ikaw ay talagang secure na sa sarili mo, yan is sign of insecurity. Hindi, tsaka kita mo naman kay Rapi Tulfo, kung bumira siya araw-araw, makikita mo talagang insecure talaga siya. 'Di ba? Talagang bitter na bitter siya. 'Di ba? Dahil nga natalo yung kaso niya dahil siya yung abogado nung nag-file ng divorce o ano yata yung disqualification dahil nga doon sa unang asawa ni Rapi Tulfo. So doon natalo yun. Doon naging very bitter tsaka talagang kitang-kitang mo yung security ni Atty. Libayan. Di ba? Doon pa lang po, lubog na kagad eh. Lubog na. So dito, pinakita lang dito ni Banat Bay na talagang introduction pa lang, makikita mo medyo lamang na agad si Fiscal EJ. 'Di ba? Introduction pa lang, makita mo na yung edge nila napakalayo. 'Di ba? Doon sa title pa lang abogado, lawyer versus fiscal. Alam naman natin mas mataas ang posisyon na ng fiscal kaysa abogado, 'di ba? So doon pa lang medyo makikita mo na yung para sa akin makikita mo na mismatch talaga, yung advantage talaga ni Fiscal EJ. Ramdam mo na kagad from the start pa lang. Yun lang nakakatuwa kay Atty. Libayan, yung lakas ng loob niya na pumasa sa debate. Tapos ang kalaban niya, fiscal. So, talagang, yun lang yung makikita kong yung lakas ng loob ni Atty. Libayan. So, abangan po natin yung mga susunod pa nito. So, maraming salamat po.